Hindi po pwedeng wala tayong death penalty. Kailangan meron po tayo. Hindi po pwede na ako, hindi ko naman gustong may mamatay. Ha? Kasi ako po ay makajus din naman po tayo lahat. Ang buhay ng tao, precious yan. Pero dapat, bumalik pa rin tayo sa eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ano yung ginawa mo, yan ang kailangan bumalik sa'yo. Hindi po pwede na pumatay ka ng tao, ikaw pa dito lang sa Pilipinas na ikaw pa ang pupuntahan, ikaw pa ang kakausapin ng mga social worker. Minsan hindi na ako makapaniwala eh. Ano ba ito? Imbis yung biktima ang asikasuhin natin, ang bibigyan natin, ang atensyon natin na doon sa kriminal, ay pambihira. Talagang baliw na talaga. Magkaroon tayo ng ganong klase uli na pamunuan na ang kriminal takot. Hindi po pwede kasi ang kriminal masiga sa iyo eh. Hindi pwede. Hindi pwede ang kriminal nakabarong din. Hindi pwede. Kailangan ang kriminal, alam niyang kriminal siya. Hindi dapat ang kriminal, ang pakiramdam niya, mas congressman din ako. Importante kasi na may takot. Hindi pwede yung hindi pwede yung ang feeling ng kriminal makukulong lang. Makukulong, tapos babayaran niya yung warden para meron siya special privileges, di ba? Hindi pwede yung ganun eh. Dapat matakot sa batas. Punta naman tayo sa impeachment. Yan, pag-usapan natin to. Kasi sabay din itong impeachment yung paglabas ng survey na kung saan lalong tumataas si VP at si BBM lalong bumababa. Sa tingin niyo po, sa inyo muna, mahirap magsalita dito si Sed. Oo eh. Sa tingin na lang, si patron natin. Sa tingin niyo po, itong impeachment na nakaraan, itong mga tatlong witness, nagkaroon po ba ng epekto kay VP Sara na mabawasan siya? Dito sa first article, walang Unang-una, bakit inilista ng prosecution si Zulaika Lopez, Yusek Zulaika Lopez, na kanilang witness, di ba? Pagkatapos, inatras nila. Bakit? Kasi nung nakita ng tao yung footage na talagang inaapi, ngayon lang dati kasi pinapakita yun lang galit na galit si VP Sara, yung bugso ng damdamin. Ngayon, nakita yung si Zulaika Lopez pala una, pinatay ang ilaw doon sa detention center niya. Pangalawa, ililipat siya sa correctional sa dis oras ng gabi, no? Detention lang 'yan, di naman siya kriminal eh. At di ba nag-iiyak? Nung nakita 'yon, ng taong bayan na kaya naman pala sumiklab ang galit ni VP Sara. Kasi tao mo 'yan eh, di ba? Matagal na niyang kasama. So ngayon, pag hinarap nila si Zulaika Lopez at umiyak din at kinuwento yung detalye nung ginagawa sa kanya doon sa Batasan Detention Center, lalong magsisimpati ang tao. Madi-disprove yung kanilang allegation na grave threats and inciting to sedition. Kaya hindi na nila tinawag. No? It's an admission of failure on their part. So, ako tingin ko, wala. At least itong first article, itong article nito na yung sa grave threats, walang epekto. In fact, baka mas tumaas pang simpatya kay VP Sara. Pagdating po doon sa witness, especially itong ating kagalang-galang ng pinakamamahal na direktor ng pelikula ata to, hindi direktor ng NBI to. Gumagawa ng storya eh. Si NBI Director Matibag, ano po ba masasabi nyo sa kanyang performance? Sabi niya, dapat siguro, imbis nag-arkitekto siya, nag-drawing na lang siya, fine arts. Mahilig sa drawing eh. I mean, unang-una, di ba? Puro drawing. Kesyo meron na raw sila na-identify na 20 posibleng hitmen. Halatang-halata mong nambobola eh. Plucking out of thin air, no? At yung hitman daw, security, VP Security Group. Yung hitman daw na 20. Lalo magagalit ang mga sundalo niyan dahil mga mga professional soldiers yan eh. Sipin mo, sasabihin mong hitmen sila. May nakita ba kayo? Palpak na palpak yung kay... Puro yabang eh.
alang laman, puro yabang. Sabi ko nga nung pinapakinggan ko alam mo, diferensya lang ni Director Matibag at saka si Ramil Madriaga, siya may diploma, yung isa wala. Yung siya 29 years. Pero medyo mukhang napapangiti ating kagalang-galang na Sarap makinig sa patron eh. Senator Judge. Hindi siya pwede Oo nga eh. Ito, Senator, Makinig. baka pwedeng sagutin ni Senator. Parang nasa hearing lang ako. Sino ba yung napagalitan nyo ron? Oh, sino may maingay? Yung maiingay doon. Yung prosecution kasi nandun sa harap. Yun sana pakiusap ko sa impeachment court na maagap din sila sa mga ganon. Kasi Maagap nadidistract eh. Kasi kung mapapanood nyo, naputol eh. Napa-English nga ako eh. I was interrupted, sabi ko. Ano ko yun Oo, kasi baka hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Kailangan mong Englishin, di ba? Kasi sana magkaroon uli ng pagbalangkas ang impeachment court na pagbawalan yung ganun. Tsaka wag sa kalagitnaan nang nagtatanong ka, puputulin ka. Kasi Senator, ang hirap nun eh. mukhang sinusugot yung ano mo eh. Yung pasensya. Hindi, pero Sena- dati meron na palabas, di ba? nung impeachment trial ni Erap, ni Presidente Erap, si Miriam ang tumindig at pinalayas yung yung mga nagtatatawanan lang, nangingisihan. Tanong natin si Senator. Pinatawag yung Sergeant at Arms at pinalayas yung Pero sino dapat ang mag-ganon? Pwede ba dapat isang... presiding officer. Oo, dapat yung... Yung presiding officer. Hindi pwedeng any senator? Pwede rin. Pero Pwede yung pero ang contempt. presiding officer ang mag-o-order sa Actually, may nag-react Sergeant eh. at No? Arms. May nag-react. Yung bell ringer, pinagalitan. Yung Oo kay nga, may kay tanong Tulfo ako na naman. trabaho yun. May tanong ako sa'yo. Kasi ang puntos ko lang doon, hindi naman ako yung mahabang magsalita. Ang mahabang magsalita, yung Sumasagot. sumasagot eh. Akala ko nga, Kaya- sasabihin mo, don't what me eh. Naantay ko yun eh. Oo, talagang Pero Senator, pwede mo bang pangalanan yung mga maiingay na yun? mahaba magsalita. Hindi, yung napagalitan niya. Hindi, sa prosecution yan. Oo, ano sila, grupo sila eh. Grupo silang gano'n. Una na yung una na yung lawyer nila eh. Una na yung lawyer nila na Mabagal magsalita. yung tumutula din. Oo. Kaya nag-fake news. Ay, iba pa yun. Oo. Ay, ba pa yun? Si Atty. Lorna, yun nandun sila. Talagang nakaupo ron. Yung mga kamit. Pero nang Mga pangit ah. Sobra ka naman. dispensa, no? Hindi, yung dispensa nila dala kasi... daw ng damdamin, bugso ng damdamin. Hindi, yung kanilang dispensa, pang-aasar eh. Hindi naman tunay na dispensa yun. Senator, sama mo ako. Asaran din natin. Hindi naman ako naaasar kasi kahit anong... Hindi ko, asaran ko sila. Kahit anong sabihin nila, ako kasi laging... Ang aking pananaw sa buhay, pag habang pinapansin mo ko, ibig sabihin na apektuhan ka sa akin. So, hindi ako ang may problema. Ikaw ang may problema sa akin. Eh, di, todo na natin, Senator. Di ba sabi mo dati, hindi ka tatakbo sa Opo, politika. opo. Mag-declare ka na kaya para lalo silang magalit. Oo, baka atakihin sa puso. Open. ano? Open. Pero Senator, speaking of yung mga malalambot ang puso at mga parang pinanganak sa sabsaban. Kasi ganyan yung mga malalambot ang puso masyado eh. Hindi ba kayo nasasaktan kapag naririnig niyo yung sinasabi na Bobo, yung ganun, hindi, no? yung mahirap kasi hindi abogado eh. Oo, parang ako senador ako, di bali ng abogado. bobo, wag lang baliw. Ayun lang. Kasi yung bobo, hindi man makakasakit yun. Oo. Hindi, bilang Oo, isang, pero bilang yung isang baliw, senador. yun ang mahirap. Bilang isang senador, kasi Opo. di ba, lagi nababanggit yan, nabanggit ni Senator Marcoleta yan. Opo. Yung ang hirap makipagdiskusyon sa hindi Hindi ako abogado. nasasaktan. Totoo eh. Hindi man ako nasasaktan doon. Kasi totoo naman yun. Kailangan talaga meron kang mga abogado. Kasi sa konstitusyon naman malinaw eh, na hindi kailangan abogado. Kaya yung nandyan kami, meron kaming sariling expertise. Na yun naman lagi ang sinasabi ko. Halimbawa, tungkol sa kriminal. Ako, pakinggan nyo. Hindi kayo mga abogado, hindi nyo alam yan. Oo, katulad nung mga madaming nagiging kriminal na mga bata. Sinasabi ko sa kanila, alam nyo, pag ganitong usapin, sa akin kayo makinig. Kasi bukod na ako'y ex-convict, ako'y criminology.
Yan ang aming specialty, yung tungkol sa mga kriminal. Ayaw nila, total. Pinapairal pa rin nila yung kanilang pagiging abogado. Hindi lahat ng pagiging senador ay tungkol sa pagiging abogado. Marami po dyan. Dapat nga dyan may magsasaka. Meron dyan, may mangingisda. Dapat meron tayong ganyang mga abogado tuloy na sa meron tayo talaga mga senador na Sen. ganyan. Nagre-represent ng lahat. Kayo, dumalaw kayo doon sa napatay na rider, di ba? Opo. At ngayon, kitang-kita nyo naman yung pag-angat ng krimen sa Pilipinas. Pero ang sinasabi pa rin ng ating kapulisan, bumaba daw. Mas safe na daw ngayon. Ano masasabi nyo doon? Yun, expected naman natin yun. Kasi wala namang aamin sa kanyang pagkukulang. Ano? Lalo na pagka ganyan na masasabi natin na may utos ang pinakamataas. Ganun yun eh. O, ano ba? Kamusta ba ang ano dyan? Magbibigay talaga yan. Pero ang totoo, ako po ay sa mga naging biktima, lahat po ako laging nandyan. Hindi lang po ako mahilig magpa-picture. Ha? Hindi lang ako mahilig magpa-media na pinakikita ko kung magkano yon o anong binigay ko. Number one ka na eh. Hindi mo na kailangan yun. Opo, tsaka ginagawa ko na yan. Hindi pa ako politiko. Pagka nandun ka po sa baba, takot na po ang mga tao na wala sa mga villages. Kasi yung mga magsasalita ng ganyan na safe pa tayo lahat, nasa village ka kasi may gwardya ka. Pero pag dyan ka nakatira sa mga eskinita, ramdam mo na ikaw ay delikado na pag 10 oras na ng gabi. Kaya sana, ang pakiusap ko sa ating mga mambabatas din, na buksan naman ninyo ang isip ninyo. Na hindi lahat ng Pilipino nakatira sa condominium, hindi nakatira sa village. Ang tangi nilang kaharian, kalsada. Kaya dapat ang kalsada panatilihin nating safe sana. Please, nakikiusap ako sa kanyo. Sana naman kayo nakakita mga kriminal ngayon, mga hold up na lang, papatayin pa. Oo. Ano ba, pambihira? Tama po ba yung katwiran ni Yusek Claire na wala naman daw nangyayaring gulo paglabas niya? Lumalabas siya. Pag lumalabas siya. Paano? May Nakakotse security. siya. May bodyguard siya. Hindi. Yun ang laging sinasabi ng tao eh. They felt safe and secure nung panahon ni Presidente Digong na hindi ngayon nila na. Hindi naman nagsisinungaling ang tao sa ganyan eh. Ako mismo takot na takot ako pag yung apo ko nagpupunta sa park eh. No? Miski na sa Makati yung park na pinupuntahan niya, takot pa rin ako eh. Dahil alam mo na, hindi mo matansya ngayon ang panahon eh. Tapos parang sinisi niya pa dito na hina-highlights lang daw ng mga balita yung mga nangyayari ngayon. Yun ang problema. Ito si Auntie Claire, ewan ko. Pero Sen, di ba, isa sa mga panukala nyo pa rin yung death penalty? Opo. Ang kailangan po kasi baguhin natin yung konstitusyon. Kasi kailangan mailagay yan sa konstitusyon. Tsaka umalis na tayo dun sa mga treaty natin. Ang dami natin pinirmahan na treaty kasi nakakakuha tayo ng kung ano man sa EU. Kasi paandar ng EU yan na wala tayong death penalty eh. Kaya marami po tayo dapat balangkasin dito sa atin. Hindi po pwedeng wala tayong death penalty. Kailangan meron po tayo. Hindi po pwede na hindi ko naman gustong may mamatay. Kasi ako po makajus din naman po tayo lahat. Ang buhay ng tao, precious yan. Pero dapat, bumalik pa rin tayo sa eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ano yung ginawa mo, yan ang kailangan bumalik sa'yo. Hindi po pwede na pumatay ka ng tao, ikaw pa dito lang sa Pilipinas na ikaw pa ang pupuntahan, ikaw pa ang kakausapin ng mga social worker. Minsan hindi na ako makapaniwala eh. Ano ba ito? Imbis yung biktima ang asikasuhin natin, ang bibigyan natin, ang atensyon natin na doon sa kriminal, ay pambihira. Talagang baliw na talaga. Yung sa juvenile law ni Pangilinan, ano pong edad para sa inyong dapat may pananagutan na? Ang gusto ko talaga 10. Kasi yan ang para sa akin alam mo na yung mali at tama. Kasi nung 10 naliligaw na tayo, Brad. Yun. Alam naman natin lahat yan. Di ba? So, ibig sabihin, pag naliligaw ka na, alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung kiss, alam mo na yung holding hand. Pamihira naman, di ba? Pero, siyempre, ang gusto nila
ugnay tayo sa mga bansa na may ganyang batas, 12 years old. Yung nasa ibang bansa kasi 12 years old eh. Si Kadante naman, ang gusto niya, may discernment. Dapat. Yung sa akin kasi naman, pag doon tayo sa may discernment, ang tagal ng trial niyan. Oo, kasi para Patunayan mo pa yan, patutunayan mo pa. Hindi, para sa akin kasi pagka gumawa ka niyan, shoot ka muna. Shoot ka muna. Kasi naranasan ko pare eh. Hindi naman ako nagsasalita dahil hindi ko naranasan. Hindi, nagsasalita ako kasi naramdaman ko yan. Nung na-shoot ako, talagang may realidad ka eh. Pag nakarating ka na sa kulungan at nakita mo na ang kulungan, automatic, andun papasok sa'yo, gusto kong magbago. Lalo na. Opo. Kaya lang, Sen, alam naman natin ang sitwasyon Opo. ng kulungan natin. Bilang ex-convict, sa tingin niyo po ba, mare-reform itong mga makukulong o lalo lang magiging tarantado? Nung pumasok kasi ako sa Bilibid, ang inabutan ko talaga doon, magulo. Pero nung nandun po tayo, nagtayo tayo ng therapeutic center sa loob para sa mga drug addict, sa mga drug offenders. Marami din po tayong ginawa doon eh. Sa loob, hindi naman po tayo nagpalaki lang nung anuman doon. Opo. So, ibig ko pong sabihin, kapag ka-juvenile ang pinag-usapan natin, dapat may juvenile detention center tayo. Huwag nating dalin doon. Huwag silang isama doon sa mga hardcore. Pero dapat nakikita nila. Kumbaga, ito yung juvenile detention center, ito yung New Bilibid. Nakikita mo ang pupuntahan mo kapag hindi ka pa nagbago. Kasi eye-opener din ng Muntinlupa eh. Pag nakita mo din ng Muntinlupa na nung panahon kasi ni Digong, ang maganda nung panahon ni Digong, kasi nung panahon ko, talagang kalaban ko dyan, yung mga drug pusher eh. Yan, mga drug lord. Yan ang mga nakalaban po natin dyan sa loob. Nung panahon naman ni Digong, nalinis niyan eh. Nalinis yan eh. Gumanda ang takbo ng Bilibid eh. Sana, magkaroon tayo ng ganong klase uli na pamunuan na ang kriminal takot. Hindi po pwede kasi ang kriminal masiga sa iyo eh. Hindi pwede. Hindi pwede ang kriminal nakabarong din. Hindi pwede. Kailangan ang kriminal, alam niyang kriminal siya. Hindi dapat ang kriminal, ang pakiramdam niya, mas congressman din ako. Bakit yan? Hindi pwede. Sir Liso, nabanggit nyo rin sa mga ilang vlog nyo na matagal na rin po kayo na katulad kay Erap, kay Aquino. So, nung panahon na may mga death penalty, yung mga unang presidente, anong magandang naidulot niyan sa bansa natin? Natakot. Importante kasi na may takot. Hindi pwede yung hindi pwede yung ang feeling ng kriminal eh. Makukulong, tapos babayaran niya yung warden para meron siya special privileges, di ba? Hindi pwede yung ganun eh. Dapat matakot sa batas, no? Eh, problema dito sa atin, wala nang natatakot sa batas eh. Nakita mo nga yung mga nag-i-slash yung mga truck na galing sa pier, ini-slash, 10 minuto na, di ba yung isang na binidyo? 10 minuto ng pilit na kinukuha. Wala pang pulis na lumapit eh. Mano bang may tumawag sa pulis at, meron nang nanakaw doon. Wala na. Miski sa Dasmariñas Village, di ba, may nanakawan kamakailan, mga 2 months ago. Yun, napasok pa. Gated subdivision, yung pang-bilyonaryo yun. Andun sa yung Wandes eh. At saka dala rin niya ng kahirapan ng tao eh. Kasi, di ba, kapit sa patalim yung mga iba eh. Walang kakainin yung mga anak eh. Hindi kaya may... Sinabi mo? Sir Lito, Napasok na magnanakaw yung mas Forbes malalas Park? Andun sa yung Wandes eh. Grabe ka, ah. Tala pa. Tala ko yun. Hindi, pero speaking of doon, hindi kaya, siyempre, yung mindset ng mga kriminal, magnanakaw naman din lahat na nasa gobyerno. Bakit kami? Lit-lit lang naman. Tama. Hindi nakukulong. Pati yun, no? Diba? Hindi. Yun na nga. Hindi nakukulong eh, di ba? Malinaw na yung ginawa, di ba? Na yung pera ng bayan napunta sa mga multo. Di ba? Kung halimbawa na, katulad ngayon, Sir Lito, na wala sa ayos yung batas natin, dapat bang ipatupad ang death penalty ngayon sa
panahon ngayon na, yung leader natin, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, yan pa yung nakukulong at kung sino yung... May point ka dyan, kasi iba na ang husgado ngayon. Oh, Medyo pero- delicates. Hindi naman aabutin ng pag diniscuss natin ngayon yan. Hindi yan, aabutin yan sa isang presidente. Tatagal ng tatagal yan. Tatagal yan. Una-una, simbahang Romano-Katoliko, kalaban ng death penalty yan. No? Kanya umatras si GMA noon Presidente GMA. Dati may death penalty tayo Di ba yung isang rapist, Ichigaray. inano ni ERAP. Pero nung pumasok si GMA, pakiusap ng simbahan, umatras siya. Nilift yung death penalty. Kaya kailangan talaga natin ng Pangulo at Vice President na may iyag. Di ba? Yun. Pay up. Tibay ng dibdib. Oh, katulad ni Senator Robin. Hindi kasi kailangan talaga itong Pilipinas parang malala na talaga yung sakit. Kailangan na ng isang revolusyon. Na ito revolusyong mapayapa hindi pag-aarmas. Baka may sedisyon na naman dyan. Kailangan talaga ang leader may tapang at may malasakit. Akala Yun ko- talaga. Kailangan hindi traidor ang magiging vice president. Kung magiging presidente si Inday Sara, kailangan ang kanyang vice president yung talagang mapagkakatiwalaan mo. Hindi magtatraidor. Kasama natin. Oo. Hindi, pero sandali. Nung na-interview natin si VP, ang sabi niya, dapat yung Vice President ang focus, hahabulin yung mga magnanakaw, yung mga gumawa ng kasalanan sa bayan. Senator Robin, kung kayo ba, hahabulin niyo po ba yun o pababayaan niyo na lang yung mga... Kung ano ang order ng presidente, dapat gagawin ng vice president. Kahit ano. Kung pwedeng tanggapin mo lahat, tatanggapin mo lahat. Lahat ng sisi, lahat ng ng trabaho mo Pero ang nangyari kasi, di ba si Pangulong Duterte, ginawa niya yan. Nakulong pagkatapos. Kayo po ba? Handang Oo. makulong kahit Of pagkatapos ng administrasyon ni VP Sara. Hindi, siya na presidente nun eh. Hindi, May continuity tayo. Alam nyo, ginawa na ni Presidente Erap yan na talagang siya yung PAC dati. Kung talagang yan ay mapupunta sa kamay natin. Halimbawa lang, kahit hindi naman tayo Vice President, kung halimbawa, italaga niya tayo. Di ba? Naandan na si Inday at italaga niya tayo sa anti-crime, papapilang ko yan. Papapilang ko talaga yan. Kasi ako, una, criminologist ako. Nakulong ako. Amoy pa lang ng tao, alam ko na. Tingin ko lang, alam ko na. Ito, loko-loko talaga to. Kasi napag-aralan ko yan Nakulong ako. Kapatid ko, si Kuya Romel, nakulong din yan sa maximum pa. So, ibig sabihin, yung experience namin, hindi ito nakuha sa libro. Ito'y pinagdaanan namin. Mabubusog ba ang mga isda sa Manila Bay pag sakasakaling ikaw? Formula yan, hindi ko. Ano sa Robin? Magje-jet ski ka ba sa South China Sea? Alam mo, nung nagpunta ako dyan, naalala yun, nagpunta ako dyan. Unang-una, hindi ko nga alam ba't siya tinatawag ng senador. Siya ang unang-unang pumunta dyan. Ako unang Bago pumabi si nakipagtunggali. Ontiveros. Wala lang akong ganong, kasi ang kasama ko noon mangingisda. Wala lang akong ganong klaseng yaman na nakapagdala. May nagpunta doon di ba? Naka jet ski. Wala lang akong ganong yaman na nakapagdala ako ng jet ski. Pero ako, nakipaghabulan talaga ako sa mga China Coast Guard. Talagang may video po yan, may pelikula. Pinalabas pa po yan dito sa SMN. Yung mapapel, ginawa na ba niya yan? Yung may paghabulan dyan? Puro sat-sat din lang yung isang yun Oo Pero sa Robin, may iba lang tayo. Kasi, ayun nga, sabi naman Sara, pag naging presidente siya, gusto na yan yung vice president niya. Hahabulin yung mga kriminal, yung mga nagnakaw. Okay lang ba sa'yo, habulin mo yung tropa mo, kaibigan mo? Oo, wala namang sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Hindi dapat tayo kaibig-kaibigan. Pagka ganyan ang naging mentalidad natin, wala tayong, alam mo, parang dapat ang gawin natin, parang ginawa ng Mother Russia. Ginawa ni Putin. Sinabi niya dun sa mga kaibigan niya, kung hindi kayo magbabago, umalis na lang kayo. Dapat ganun. Itong mga to, iwan nyo dito lahat yung mga kayamanan yung pinagkukuha. Umalis na kayo. Paano kung ayaw nilang... Ay, wala na tayo. Manlalaman, Nag-warning ka na. Alaputin tayo. Paano kung manlalaman?
Mag-ano? Maglalaban. Eh, di. Ito ba? Lalaban sa Linawin batas. mo kasi. Gawin mo, gulo mo kausap eh. Maglaba eh. I-text mo na lang. Ang lalaban. Ayun. Lalaban. Wala tayong... Alam mo, kasi ako yung taong hindi naman ako mayabang. Oh, na ganito yan, ganito yan. Nakikwelyuhan. Hindi naman ako ganun, di ba? Pero pumapalag naman ako. Ayan. Pumapalag. Ayan ang gusto ko marinig. Actually, ano. alam mo, inaantay nga ng mga yung magkaroon ng Richard Gomez part Uy! sa Senado eh. Best friend na natin. Oh, best friend. Hindi, pero yung inaantay ng iba, di ba? Yung biglang lusob na lang. Pag umano na yan, ilagay na yung kamay sa ano. Papumanon na yun, ha? Lagi nga nilang sinasabi na ako daw yung mag-uumpisa ng gulo. Hindi po. Nakikita naman nyo, pagka may ganun, pinapasok ko yung kamay ko dito. Ibig sabihin, disiplinado naman po ako. Wag ako siya, manununtok na yan, manununtok na yan po. Kahit naman po nung pinagtutulak ako doon, hindi nakita nyo ba akong... Parang ang niyakap ka rin. Hindi ka ba na-violate noon, Sen? Kasi ang daming lumabas na mga ano noon eh. Parang iba eh. Hindi naman po, hindi Yung kamay ba hindi naligaw? Di ba, kaibigan ko din naman po yun. Hindi, baka lang naligaw kasi yung kamay. Nagtaka nga ako nung nangyari yun eh. Nagtaka nga ako eh. Ano to? ba't niyakap ka gano'n? Parang ano? Hindi naman po. Hindi naman ako. Hindi mo sinabi, Sen, na huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan. Sinasakal din kayo? Naku po, Di ba, malupit medyo, yun. medyo nagulat din ako eh. Oo, nagulat din ako. May pag... Ano pala Sir, yun? yung ano, yung maiba tayo, yung sa parang babae na nag-ano sa'yo na, ba't wala bang bumaril dyan? flight Ano yan? Ano masabi mo? Na, ano kasi ako doon eh, nagulat ako. Na ganito na ba ang bansa natin na pwede kang magsalita lang ng gano'n sa... Dito, wala bang babaril dito kay Robin Padilla? So naano lang ako kasi sunod-sunod na krimen tapos may gano'n na tao. Ang nag-react yung mga kapatid kong Muslim. Parang ang gusto nila i-boycott yung isang airline. So nag-react yung airline. Tinanggal nila yung babae yata sa trabaho. So ako naman, wala naman akong intention na mawala. Ang hirap-hirap na nga ng buhay sa Pilipinas. Magtatanggal ka pa ng isang batang babae na hindi lang alam ang sinasabi, na nahawaan lang ng kabaliwan, di ba? Sabi ko doon sa airline na sana ibalik na lang yung babata. Natuto na yan eh. Siguro hindi na nauulitin. So binalik Yan na ba yung po. ano? Sana po. Kasi ang huli naming pag-uusap noong Monday, gagawin ng airline. Bakit tila mga babae yung mga bumabanat sa'yo, no? Parang, hindi, di ba? Kasi, si Angel, parang kulang sa aruga. Yung... Napainom na tubig si boss. Hindi naman, Patron natin. Napainom na tubig. yung babae, parang kulang din sa pansin. Laging siya ang target, ano? Meron ka. Sino pa? Claire Castro. Oo. Sino si... Claire Castro, mukhang... Klase ka, ha? Iba At may talaga. bading pa, yung sa kabila. May bading pa na bumabanat kay Senator eh. Sino? Meron. Sino? Yung nano sa kabila, yung ano ba yun? Bakling. Falsifikado ba? Oo. Wala yun. Yung gay. Walang... Oh. Gaydar. So mukhang talagang kursanada kayong mapansin ninyo, ano? Ang mga... Doon sa mga babae, pwede naman niyo po akong diretsahin. Wag niyo na pong daanin sa ganyan. Opo, kasi ano pa yan eh, paligoy-ligoy pa tayo. Pwede naman akong diretsahin. Saan kinetic energy o kinetic force galing? Kaya yung ano na yan. Physics na yan. Kasi gano'n ang nangyari sa Senado, may kinetic energy. Parang sinasabi nila. Physics pagka- yan, habang ito yung yun physics, yun daw mga Duterte, may kinetic force. Kaya Hindi, makulit na yung mga tao. Eh yan, di naman Duterte yan. Yung gustong magpabaril sa'yo. Kung dami niyan, mga baliw. Oo. Kaya pala matagal si Luis Tro. Kasi nakatitig sa'yo. Palagay ko, sir. Hindi ba naglaway? Delikado tayo dyan. Balik na tayo kay Patron. Maganda yung mga usapan kay... Sir Lito Banayo, impeachment. Yung performance ng doon sa article na betrayal of public trust, yung grave threat at saka yung inciting to sedition from day 1 hanggang sa nagtapos kahapon. Anong masasabi mo sa performance ng parehas na kampo? Yung prosecution, inaano eh, ang target nila, kumbinsihin ang tao
na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool eh. Depensa, defending based on legal precepts. No? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang, yung si Lotok at sino yan? Yung mas ninauna, lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing eh. Nangbobola eh. Diba? Nag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal, pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang pecha. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... Pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan. Nung siya ba'y inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Director yung sagot. Siya yung sumabog eh. Hindi, para Englishin natin. It was a big fart. Oo ha. Dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba pabor dyan? Hindi ako abogado no, para ano diyan, no. Pero ang tingin ko, meron namang kulatilya yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment ay yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026. Benchmark lang yung kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun eh. Merong ganong kulatilya si Chis Escudero. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad nung laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Oo nga, kasi yung nga- mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, Las yung Cañas, statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, di naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga. Ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro. Halimbawa, yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC, walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Walang karapatan yun. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Benda Law Constitution? Benda Law. Anything goes. Pero maganda yung sinabi ni Senator Robin dun sa kung gusto nyo buksan na lang lahat. Handa ba kayo, Sen? Yun ang inaantay ng taong bayan. May Kaya kumagat ba sa hamon yun na yan? Nung sa salin, gusto ko naman purihin din yung mga kasama kong senador. Nung sinabi ko yan nung aking privilege speech, kasi FOI ako yun Freedom of Information. Privilege speech ko yun, hinamon ko yung mga mambabatas. Believe naman ako doon sa mga kasama kong senador. Nung nilabas ko yung akin, nilabas din nila yung kanila. Kaya sana dito, sa hapon natin, na pati yung mga bank records, gawin natin. Properties, lahat. Kasi yan ang gusto ng tao. Kaalaman, no? Actually, 2 bansa na lamang ang
meron pang bank secrecy law. Pilipinas tsaka Lebanon. All countries all over the world, walang bank secrecy law. Only the Philippines and Lebanon. Ano to? Lahat kahit ordinary citizen? Walang bank secrecy law. Pag kailangan ng batas na tingnan yung iyong bank records, can be done. Naku, di Court malalaman order kung lang. sino nagbayad dun sa namatay na vlogger. Ayan na. Oo. Ano na? Diba? Pwede lumabas lahat. Dito lang, tayo lang. Lebanon at saka Philippines. Pag yan ang ginawa natin, matutuwa ang taong bayan. Yan yung mga isang hakbang na sana, inshallah, pagka nag-iba na ng administrasyon, maitulak natin. Pero yan. hindi po ba maabuso yan? Hindi. Mas mahirap yung para sa akin kasi, pag ikaw ay nasa gobyerno, payag ka kung ang taong bayan ang umaabuso sa'yo. Kesa naman ikaw ang umaabuso sa taong bayan. Taga-gobyerno ka eh. Okay lang yun. Walang problema doon. Dapat handa ka doon. Baka bumaba yung survey bigla ni Senator. Dahil sa sinabi niya na yan, ang dami niya makakalaban dyan.